ang bawat isa sa kalagahan ng pangangalaga sa kalikasan na ngayon ay tila nag-iutok matapos ang dilubyo sa bansang Japan. Si Brennan Benaventura, may balita. Sama-sama umakyat ang 200 kalalakihan, kabataan at lingkod ng Simbahang Katoliko sa pinakamataas na pundo sa Nueva Ecija upang bigyan din ng paninindigan para sa buhay at kapaligiran nitong Biyernes at Sabado. Ayon kay Dr. Reynaldo Odulio, dating District Deputy ng Knights of Columbus, Walk for Life ang tema ng kanilang ika-20 taong pag-akyat sa bundok Taklang Damulag bilang pagbibigay pansin sa masamang epekto sa tao at sa mundo ng labis na pagkasira ng kapaligiran. Sa tuktok ng bundok natulog ang mga kalahok kung saan pinalakay ang mga kinakailangang hakbang upang ihanda ang kapaligiran sa mga susunod na salinlahi. Kabilang dito ang personal na pagkilos, pangkalinisan at sama-samang pagtatanim ng puno sa mga kabundukan. Isang misa na pinangunahan ng tatlong pari na sina Father Erlan Balino, Father Jesse Salak at Father Chito Bentlan ang isinagawa sa ilalim ng mga puno kinabukasan. Baba, hindi ko mo abundant ang tubig, although lumiliit na ang supply, dapat inaalagaan natin ang ating natural resources. Ang pag-accept natin dito ay hindi lamang sakripisyo, kundi learning experience. Sabi na, yung tinutulog ng advocacy ng Knights of Columbus. Sa humilya ay inihayag ni Balino na pwede pang isaayos ang pagkakamali ng tao sa kanyang kapaligiran. Ang isang napakaganda ay pwede namang i-restore, pwede namang pauwiin, pwede namang mapanumbalik ang dating ganda, ang dating sigla ng ating kapaligiran. Bago bumaba sa Taklang Damulag, nanumpa ang mga nakibahagi sa aktibidad na aktibo nilang isusulong ang mga gawaing pangkapaligiran. Para sa pangangalaga ng kalikasan at kasama si Armand Galang, ako si Brennan Benaventura, nag-uulat para sa CLTV 36, Balitaan. Inihayag ng League of Cities of the Philippines na tila binubuhay raw ng